Panginoon, ang Ama namin. Amen. Luluhod po ang lahat bilang tanda sa paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan, buti ng Ama kay dakila niya. Sa Kanya ang salita na mahiwaga at mahimala. Siya ang kapangyarihan ng Kanyang salita at ang kapangyarihan na iyo'y idinaratal sa lupa. Siya ang simula at wakas ng buhay ng tao sa lupa. Siya nga ang lahat ng pawang kabutihan. Kaya't kung siya ang hahanapit masusumpungan, mapapabuti pawa ang lahat ng madla. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano man ang pinakikibakahan ay mahirap. Ano man ang sinusuong na laban, ay maaring may takot, dili kaya ay pagkabahala. Ano man ang iyong ginagawa, maaring ikay magkamali kapag ikay tao lamang sa lupa. Ngunit ano man ang iyong sinusuong na mahirap, ano man ang iyong laban na binibigyan ka ng pagkabahala, at ano man ang iyong ginagawa upang hindi ka magkamali, Ama ang lahat para ikay magtagumpay. Kaya nga't kung lahat ng tao ay kikilala sa kanyang magagawa at gagawin ang lahat ng kanyang kagustuhan, walang taong mapapariwara, walang taong mapapahamak sa lupa, na ang tinatahanan at tatahanan ng tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay.
Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpagbilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, "Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ng anak na babae ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hilingin niya. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din ang isang pinggan." Sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Lalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangako narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinagpugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Hindi matuwid ang hatol ng tao, ngunit ang Ama ay matuwid kahit kanino. Maaring magkamali sa layunin ng tao sa kanyang kagustuhan na pangkatauhan, ngunit kailanman ang Ama ay di magkakamali sa kanyang kagustuhan para sa mga anak niyang minamahal. Tama't tumpak ang kanyang mga desisyon, panukala at salita, subalit hindi lahat ng tao ay tutupad at gaganap sa lupa. Kaya't sa mga anak ng Ama, kung magkamisan, may nagagalit, may nagdaramdam, bakit hindi nila natatamo yung tagumpay? Bakit sila ay nahihirapan? Bakit sila ay nasasaktan? Bakit sila ay nagdurusa? Ngunit hindi sinusuri ang kanilang mga gawa. Hindi nababatid kung ano ang kanilang dapat gawin. Kaya't maliwanag ang katotohanan, noon pa man may ganyan ang pag-uugali at hindi ito nawawala sa lupa, sapagkat ang lahat ng tao na kukilala at kumikilala sa Ama ay natututo, nababago, kung tinatanggap at sumusunod sila sa kalooban niya. Kaya naman, ang bawat sumusunod sa Kanya, nasisiyahan, natutuwa ang damdamin nila at ang paniniwala nilang matibay at matapat sa Kanyang mga salitang marapat, sila rin ang nagagala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mahirap tupdin ang kagustuhan ng Ama. Mahirap tuparin ang kalooban niya. Kung bilang pagkatao mo, nang isip mo'y litong-lito, gulong-gulo at masama ang nilalaman nito. Subalit kung payapa, maayos, panatag at malinis, kailanman hindi mo ito makakalabanan o lalabanan dahil alam mong matuwid, totoo, tama't tumpak para sa iyong buhay. Kaya naman itong si Herodes, nang dahil sa mali ang kanyang ginagawa, may masama siyang binabalak sa kanyang itinuturing na propeta, ngunit hindi niya matupad at hindi niya magawa. Subalit nagkaroon ng pagkakataon nitong si Herodias na naging kanyang kaapid. At yaon na nga, ang inutusan niya ay ang kanyang anak, at upang hindi naman mapahiya sa harapan, tipad naman kahit ito ay alam niyang hindi tama. Kung magkamisan, ang tao wag lang mapahiya kahit alam niyang mali, kahit alam niyang masama,
Tutok din pa rin niya sa harapan ng madla, ngunit hindi niya sinaasalang-alang ang nakakakita sa kanya. Hindi niya inaalam ang makakakita sa kanya kung ibibigay sa kanyang kaparusahan masigit pa sa kanyang galak na nakamtan. Kaya naman, ang tao, kapag nagawa niya na ang kasalanan, doon niya nakikita sa bandang huli, hindi sa una, kung anong dulot sa kanila. Kaya naman ang mga anak niyang nagsisikap kumilala at makakilala sa kanya, binabagong pag-iisip, nababagong pag-iisip maging ang damdamin nila, kaya't nang mabagong pag-iisip at damdamin nila, sila mismo nagkaroon na ng takot sa kanya. Kaya't nang magkatakot na sila, yauna ang pasimula't paninimula para matupad nila ang mabuting salita, ang magandang salita na nais ng Ama, tupdin at tuparin ng mga anak niya. Kaya't ang sumusunod at tumatalima, ang isip at damdamin nila ay ginagawa niyang maaliwalas, malinis at mabuti. Sila rin ang nakinabang sa gawa nilang kay-inam, sa gawa nilang mabuti, sa gawa nilang karapat-dapat sa pananaw niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Paano nyo ba napapatotohan at naisasalarawan ang pagiging isang matwid na anak ng Ama? Hindi ba kayo natatakot? Itama ang inyong kapwa na batid nyong may pagkakamali, yamang sila ay inyong pinapahalagahan at minamahal? Kahit magalit sila sa inyo, kahit kayo'y talikdan, kahit kayo'y iwanan, ang matwid ay sambitin, ang tama ay sabihin. Sapagkat kung doon sa sasabihin ninyo'y mamumulat sila sa katotohanan, magigising sila sa katotohanan, at makakakilala sila sa matwid na Ama, ang Ama naman, ang sa inyo ay natuwa, nalugod. Kaya't kung papaano ang kapwa niyong nasaktan, sila na nagdadala, sila pa nahihirapan. Ngunit kayong gumawa ng matwid at tama sa kanyang pananaw, ang lugod niya't kalugod-lugod ay tuwirang siya rin ang sa inyo'y gaganting sapat. Sapat sa galak, sapat sa tuwa, sapat sa pagpapala, labis sa pagmamahal, na nakabubutit, ikabubuti, pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Sa dakong tinunguhan, bagamat kanina'y hindi tumupad at nakaganap, sa dakong banal na ito na dambana, di pa rin tumugot ang Ama para maglingkod sa ibang dako sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Na walang pagkakaiba sa mensahe na kung susundin ng tao ang kanyang salita, tuwirang sila'y matatama. Kung tutupad sa kanyang mga gawa at tutularan pawa, walang hindi giginhawa ang loob nila at hindi masisiyahan, makukontento. Sapagkat aanhin ang katulad kay Herodes na pagbigyan niya ang kanyang anak ng reyna na kaapid niya, nakikiapid sa kanya. Kung sa harapan na yun di siya napahiya, ang Ama naman ang sa kanya ay magpaparusa. Kaya't ano sa palagay nyo ang naging ganti sa kanyang pagsunod sa damdamin niya at damdamin ng kapwa niya? Masigit na kaparusahan at pasakit ang tinamasa niya, sapagkat kung ano ang ginawa niya kay Juan Bautista, binagabag siya ng konsensya niya, nabalisa ang kanyang konsensya, at hindi siya napalagay sa araw at gabing pamumuhay niya, at dumating pa rin ang parusa sa kanya. Kung anong nangyari kay Juan Bautista, gayon din ang kaganapan sa kanya. Siya rin ay namatay sa kaparusahan ng Ama. Buhay bang Ama?
Kapag tinalaga mo ang paghusga at paghatol sa kapwa mo, na hindi naman nararapat ikaw ang humusga't humatol, may ama ka. Ngunit dahil sa sarili't pagkatao mong sinunod mo, ano kaya ang ganti ng amang di nakikita ng mata? Kaya naman itong ama, nagmamasid sa tuwina, laganap sa daigdig, galugad niyang mundo, hinahanap niya yung mga anak niyang sa kanya'y kikilala. At kapag sinunod siya at tinanggap siya, lahat silang kikilala sa kanya'y madarama siya. Lahat sa kanya'y susunod, makikilalang lubos siya. At lahat ng nakakilala at nakadama sa kanya, sila rin mismo ang nagpapatotoong masaya sa piling niya. Bagamat di siya nakikita, bagamat di siya makita, espiritu niya ay damang-dama nila. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? May layunin ba kayong kamtin ang inyong pangarap? Ngunit ayaw mong talikdan ang sarili mo. Sarili mong gusto, sarili mong gawa, sarili mong paglalayon, sarili mong kasiyahan. Iwaksi mo at iwanan kung anong marapat mong talikdan. Kung ang kapalit naman iyon, higit na kagalakan. At siyaan ang karunungang mula sa Ama, ang naglalayon at nagnanasang tunay na payapat masayang buhay, ang sinusunod ay siya, upang ang araw mo't gabi sa pansanlibutan di ka masaya, kundi sa kanyang aral doon ka maligaya. Kaya't habang ginugusto mo ang aral niya, lalong nag-uumapaw naman sa galak ang puso mo. Dahil ang gawang pangmundo at pangsanlibutang tawag ng tao, panandalian, sandali lang. Ngunit at pasubali, ang dulot naman niya'y saya't ligaya, buong panahong nabubuhay ka. Kaya't ang mga nakasumpong sa kanya, ayaw na nilang talikdan ang liwanag na nakita nila, at ayaw na silang bumalik sa dilim na tinalikdan na nila. Ayaw na nilang sungin ang gulo ng buhay nila na dati nilang kaguluhang sinasapit sa buhay nila. Kaya't ang matwid ng kumikilala sa Ama, sinusuri ang bawat araw na dapat gawin nila upang ang bawat gagawin, bawat sasabihin at bawat susuungin, ang dulot sa kanila ay ligaya't saya. Kaya't hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Bagkus sa salitang banal na nagbibigay buhay. Halik kayo, halina kayo, mga minamahal na anak ng Ama, suritan to inyong tinuran, ganang pagkatao di mababaybay, ganang katawa di masasambit sa inyong harapan, ganang di nyo nasilayan, ang may pandinig ay nakarinig. Huwag niyong ipagpalit ang panandaliang hirap at dusa na inyong daranasin habang kinikilala ang Ama. Habang tinitingnan, minamasdan niyang kayo'y sumusunod sa Kanya, na ang pagpapatibay, pagpapatatag niya para kayo'y lumaban sa buhay na masaya. Suungin niyo at labanan niyo hanggang sa di niyo namamalayan na pagtagumpayan niyo na ibigay pa niya ang tunay na grasyang nakaukol sa inyo at nakalaang kamting niyo. Na di kayo nalisya sa tuntunin niya at di kayo napahamak ng sarili niyong gawa. Bagkus ang gawa niya't salita ang inyong hanapin at sundin, ang kanyang magagandang halimbawa ang inyong masdan, at ang kanyang mapagpapahalang mga kamay, ang siyang sa inyo'y magbibigay sigla. Galak, lugod, habang kayo'y nasa lupang ito. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang lihim ng Ama ay di matutuklasan, nang ang isip at damdamin ay hangarin sa buhay. Ngunit kapag ito'y binigay niyang tuwiran sa amang isip at damdamin niyang taglay, mapapabatid ng Amang marapat nilang tupdin at gawin, matutuklasan nila ang karunungan kung paano ang buhay ay maging payapat maligaya. Sapagkat siya ang daan ng buhay, na may kasiyahan, kagalakan at kalungkutan ay napaparam, ang galak, ang kahulilip,
pagkatapos ng dusa. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag naghanap buhay ka na, sa kakamadali mo, pagdudumali mo, puyat ka, maagang gigising pa, para sumuong ka na naman sa hanap buhay mo, para gawin mo na naman yung hanap buhay mo, sigurado, ang utak mo napapagas, ang katawan mo napapagal. Dahil doon na lang umiikot ang utak mo, ang isip mo, ang katawan mo. Kaya't isang araw, surrender na ako, sasabihin ng katawan mo. Ngunit kapag ang katawan mo, iniyukol mong ibigay sa Ama mo, na nang dahil sa Kanya ay nilalagak mo ito, tinutupad, sinusunod mo kung anong layon niya sa iyo. Yaw na nga ang wika niya, ang nagmamahal ng kanyang sarili siyang nawawalan, subalit ang naglalagak ng buhay sa Kanya, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat iniaalay mo at nilalagak mo ang bawat araw mo't gabi, kaya't di ka nababahala, natitigatig, nag-aalala, kundi araw-gabi may pag-asa ka, araw-gabi sumasaya ka. Dahil alam mo, siya ang ligaya mo, siya ang saya mo, siya ang pag-asa mo, siya ang tagumpay ng buhay mo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung hindi mo isasakripisyo ang sarili mo at may isusuko ka at ilalaan ka, hindi mo matutupad, magagampanan ang panawagan sa iyo ng Ama. Kaya naman ang Ama, sa buong mundo, galugad niya, surin-surit, kitang-kita niya ang mga tao kung paano ang damdamin nila na makasusunod baga ito sa Kanya. Kung paano ang isip nilang makikinig ba sa Kanya. Kaya naman ang mga nakinig at sumunod sa Kanya, na hindi maunawaan naman ang kapwa nila, hinahamak, pinagtatawanan, hinahatulan, hinuhusgahan, sapagkat may damdamin sila't kaisipan na di tulad ng kanila. Ngunit, gaano man ang tingin sa kanilang hirap at nahihirapan, silang mga minamasdang hirap at nahihirapan, hindi nila nararamdaman yon. Ang nararamdaman nila ay kasiyahan, kagalakan, kagaanan ng kalooban, sapagkat wala silang pandamang nabibigatan, wala silang pandamang nahihirapan, kundi ang pandama nila, sila'y may kaakibat, may karamay, may kasama, may kabisig. Dahil may sandigan silang batong walang katibagan. Ang pamatok nila ay isang Diyos na walang makakakaya, na ang kapangyarihan ay walang kakaya. Buhay ba ang Ama? Kaya kung sa Kanya'y sasandig at sa Kanya'y pagtitiwala, wika nga, anong di mo makakaya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Kapag may pinadala sa inyo ang Ama, pag sumakita ninyong dalhin, sapagkat alam nyo kapag siya'y kasama niyong nagdadala, hindi kayo mahihirapan. Kapag ang kapwa nyo lang ang nagpadala sa inyo, magreklamo kayo kung di nyo kaya. Dahil kapag sila ay nabigatan, pasosolo yan sa'yo. Kaya wala kang karamay. Ngunit ang Ama, kapag siya mismo ang nagpadala,
Kapag nakita kang nabibigatan, hindi ka nagrereklamo sa kanya, sigurado karamay mo siya at sabi niya, anak, ako na magdadala niyan. Kukunin ko na sa'yo, isasadyad kita. Kaya kapag siya ang kakibat at kasama nyo, sigurado ang saya-saya ninyo. Ngunit, pagtatawanan kayo ng kapwa nyo dahil di nila nararamdaman ang sayang nararamdaman ninyo. At lilibakin pa kayo sapagkat hindi nila alam kung paano kayo nabubuhay, pinagtatawanan kayo sa buhay ninyo. Kaya, wika ng Ama, kundi ka maunawaan ng kapwa mo, anak ko, unawang-unawa kita. Kundi ka madama ng kapwa mo, anak ko, damang-dama kita. Kundi ka kinikilala ng kapwa mo, anak ko, kilalang-kilala kita. Kung hindi ka pakinggan ng kapwa mo, sa mabuting sinasabi mo, anak ko, dinig na dinig ko kung anong sinasambit mo. Kaya't wika niyang maliwanag, kapag akong pinakinggan nyo, tandaan ninyo, hindi ko kayo sasabihan ng pahamak nyo. Hindi ko sasabihin sa inyo ang ibubulid ko kayo. Itutulak, papahamak, papatayin, pagdaka. Kundi kapag akong sinundan nyo, kung saan ang daang matwid ko, doon ko kayo dadalhin. Kung saan ang daan ng ligaya, doon ko kayo bibigyan. At kung saan ang daan ng saya, doon kayo manahan. Ako'y inyong kapiling. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga baon mo, anak, kung paano ang liwanag sa iyo manahan at tanggapin mo ang tagumpay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Tandaan ninyo, ang Kristo nang kumuha, pumili ng mga apostol, ibinahagi ang karapatan sa kanila. Subalit sa pagsunod at pagtalima, nahirapan sila. Ngunit at pasubali binilinan, mga anak, tibayan ang loob nyo. Tatagan ng isip nyo, alamin nyo ang totoo. Huwag matakot kayo, kapiling nyo't kasama nyo ako. Kaya't kung ako'y ako, anong katatakutan nyo sa bukas nyo at sa susunod pa? Kung kapwa nyo ang pakikinggan nyo, sumunod kayo sa kanila, hindi sa akin. Ngunit kung ako ang pakikinggan nyo, akong inyong sinusundan. Dadalhin ko ba kayo sa kapahamakan? Bagamat mahirap ang inyong sinusuong, kung tinatanggap nyo'y ako at ang tinatalima nyo'y sa akin at sa Ama ko, ako inyong kapiling. Kaya't kailanman ang sumusunod sa akin, hindi na paputa sa putikan, kundi iniaahon ko sa putik, itinatawid ko sa lumbak, hinahawi ko ang tinik, batuhan may di matitisod, sapagkat inaangat ko ang paa upang di sila mga saktan, na di nyo man masisilayan. Ako'y kaakibat nyo at kasama, ako ang pumapasan sa bawat nyong pasanin sa buhay. Ngunit ito'y nararamdaman ninyo kung nagsasalitang mabigat, sapagkat sa damdamin nyo doon bumibigat, ngunit sa katawan nyo'y hindi bubukol anumang inyong pinapasan. Kaya't kung tuwirang ako, ay ako nga sa inyo,
may pinapasan man ako sa inyo na alam nyo dapat ay di pasa ninyo, ngunit pinasan nyo alang-alang sa akin ito, ako'y nalugod minamasdan kayo, ano kayang igaganti ko? Kaya't lahat ng pinapasan ko, isadsad nyo at masasadsyad nyo. Pagkatapos ng inyong pinagdaanan, masasambit nyo, ligaya ang dulot ko. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kung tuwiran nga lamang totoo at tapat ang pananampalataya ng tao, hindi manghihinawat manghihinayang sa araw at gabing pananalig ito, bagkus patuloy na lalabanan ng bukas niya, sapagkat alam niya, naghihintay sa dako kung saan siya tutungo. Alam niya, may magagawa ako. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Wika ngang maliwanag, kapag may pinasimulan sa inyo ang Ama, tapusin nyo at kasama nyo siyang magtatapos. Kapag mayroon siyang ipinaiwan sa inyo, iwanan nyo. Sapagkat sa pagtalikod nyo, sa panaiiwan niya, siyang hinaharap nyo. Kapag may sinabi ang Ama, sumunod ka, sumunod kayo. Sapagkat sa inyong sinusundan na matwid ang tinatahak, hindi kayo maliligaw. Kapag sinabi ng Ama sa inyo, anak, huwag mong dibdibin ang iyong buhay. Huwag mong dibdibin, sapagkat alam mo, ang buhay mo'y sa Kanya nakalagak. Kapag sinabi ng Ama, anak, sungin mo yaon, sumuong ka, sapagkat alam mo, ang kapangyarihan niya ay walang makakapantay. Ngunit kapag sinabi sa iyo, anak, tumugot ka na, tumugot ka, sapagkat babala na ito, kung susunod ka sa sarili mo, maaring mapahamak ka. At yaw na nga ang Ama, kung kikilala at makikilala ng tao, walang idudulot na masama kahit kanino. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, katotohanan, yaong saki tinuturan. Dit man ninyo masilayan, kayo'y silay na silay. Kaya't kung paano kayo'y nabubuhay, bawat kislot ng inyong mga balikat, mga kamay at kampay ng inyong mga paa kung saan nahakbang, hindi ninyo batid, ito'y bilang na bilang. Sapagkat kung ang nalalaglag sa inyong mga buhok, ay bilang kung ilan mula sa inyong pagsilang, ano pa kaya ang inyong galaw, ang iniisip, ang damdamin at kailangan? Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Pagtawanan man kayo ng buong mundo, na kapwa nyo tao ang tatawa sa inyo, sa ginagawa nyong mabutit mainam pagtaliman nyo sa Ama ko at Amang pinakikilala ko, hindi bale, wag lang ang Ama ang tumalikod sa inyo. Sapat nang kayo'y masisiyahan, matutuwa at magagalak sa buhay, sapagkat alam nyo, siya ang kaaliwan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pinatatatag, pinatitibay niya ang loob ng kanyang mga anak na sa kanya'y sumusunod. Pinatatapang, binibigyan ng unawa at malawak na pangunawa ang mga anak niyang sa kanya'y nakikinig. Kaya't ang lahat ng sa kanya ay kanya nga ito, at ang para sa sanlibutan ay sa sanlibutan. Kaya't huwag lamang ang sanlibutan ang hanapin ninyo kung anong kaukulang inyong makukuha at makakamtan, kundi bagkos, patutuhanan ninyo, anak kayo ng Ama, nakikinig kayo sa Kanya, susunod kayo sa Kanya, yamang alam nyo, ang mabuti ang para sa inyong dulot niya, layunin at adhikain kamtin ninyo, kaya't kung gagawin nyo, ginhawa ng loob, katapatan ng isip, kagandahang loob, kapanatagan ng loob, buong galak sa buhay, araw at gabi, buhay niyong taglay,
tatamasahin. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Kaya't ang araw niyo't gabi, pinalilimot sa inyo ang hindi dapat niyong isipin. Kaya't walang hirap ang loob niyo. Ano man ang nakikita niyong mga pangyayari at nakakapangyari at naganap sa mundong ito, nawawadlit sa isipan niyo para di kayo matakot mabahala sa bukas niyo. Subalit, kung malayo kayo sa Kanya at wala kayong pandama sa Kanya, lahat nga'y katatakutan niyo, aalalahanin niyo at mag-aalala kayo para sa mamaya at sa susunod pang mga taon, para sa buhay niyo. Alam niyo ba kung kailan kayo babawian ng buhay? Alamin niyo ang katotohanan, ipagkakalob ng Ama ang tumpak at tamang paraan sa buhay. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Dahil kayo'y tao, hanapin niyo ang kalalagayan kung paano kayo makatitighaw. Kung nais niyong maghanap buhay, hanapin niyo ang paraan. Hanapin niyo ang puhunan. Hanapin niyo ang dako kung saan kayo magtitindig at saan kayo titindig. Ngunit ang nakababatid ng inyong magiging kapalaran sa anumang tinatayo niyong hanap buhay, kung ito'y palalago at aasenso, yaong Ama. Ngunit at pasubali, sa nakikita niyang matyaga, masipag, masinop, at patuloy sa Kanya'y tapat kong manalig, pababayaan. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Niloloob man kung magkaminsan ang kayo'y masakitan at mahirapan, hindi pare grupo ang inyong buhay, kundi kayo'y para patatagit patapanging lumaban sa buhay. Niloloob na kung magkaminsan may nagaganap sa inyong di nyo kagustuhan at kayo'y nahihirapan sa loob nyo't kaisipan, ngunit kung siyang hanapin nyo't masusumpungan, lahat ay kagaanan. Tao, ang lahat ay may paraan, may daan, may kahulagpusan, may sadyaran, may tagumpay. Pagharian, kayo, takda lamang, maghintay kayo sa araw ng mga takda ng pagpapalaya sa lahat ng marapat na sa inyo'y ipalaya. Mapapalad kayong mga naging daan sa inyong kapwa para aliwin, pasayahin, mapagalak. Kayo rin ay gagantihan ng higit ibayong galak, aliw at saya. Pagharian kayo. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, kung tao bilang taong pananaw sa iyo, marami. Kung magsasalita lang po ako at mamamahiya ako, ay marami akong ipapahiyang tao at mapagsasabihan. Sapagkat ganun nga ang tanaw sa iyo. Pag nalaman kanilang may narinig, na ikwento, binasbasaneka ni Apo Kunching nakaalis, binasbasaneka ni Apo Kunching nabenta, binasbasaneka ni Apo Kunching. Kahit padala ang pinababasbas, dinadala. Yung nagdadala, nagtitiwala, kung lubos ang paniniwala at pagtitiwala at may totoong dahilan na hindi makakatungo, pakikinggan at susundod ang Ama. Ngunit, kung yung ayaw ang nagdadala at napipilitan lang, ikaw ba, papapasukin mo sa pintuan mo ang alam mong wala namang layuning maganda sa'yo? Mga mahal, mapapalad kayo, tandaan ninyo.
ang mga tinipon at nilikom ng Ama na mga lingkod sa dakong ito, kung hindi nga lamang sila magtatalusira at hindi nga lamang sila mawawala ng pag-asa, tandaan ninyo, ang mga pinagdaraanan niyong hirap, hindi pa pinagdaanan na kapantay at katumbas ng pinagdaanan ng isang apo kuntsing. Ngunit, nandyan pa rin para ipagpatuloy at lumaban. Dahil yun ang bilin, labanan mo anak, lumaban ka, sapagkat ang lahat ay may katapusan. Kaya't kung yaon ay ginagawa lamang ng mga sumusunod at mga naglilingkod, kung ano yung nararamdaman ng isang apo kuntsing, kung ano yung kaisipan ng isang apo kuntsing, maaaring mangyari rin sa inyo. Kaya araw at gabi, palagay ninyo parang di nyo na kaya bilang tao, ngunit bakit nakapagtataka at nakakaya ninyo? Sapagkat may nagbibigay kakayahan sa inyo upang may sadyad nyo at makamit nyo yung pangako. Pag natapos mo, anak ko, kumbaga sa reward, may reward ka sa akin. Buhay ba, Ama? Gantimpala. Kaya lamang ang tao, dahil mainipin, mainisin, matampuhin, eka, hanggang ngayon wala. Di man eka totoo, sinungaling. Gusto ura-urada pagdaka, eto na, ang Kristo man nagbata. Ang mga apostol man nagbata, ang mga propeta man nagbata, ang propetiyas nagbata. Kung gusto mong kilalanin ng Ama, ba't di ka magbata? Kung gusto mong makilala ang Ama, ba't di ka magbata? Ang gusto mo, ura-urada pagdaka, eto na. Huwag naman, sapagkat bunga man ang halaman, hindi pagtanim mo'y may bunga. Kaya, hintayin ang iyo at makikita mo ang para sa'yo. Pagpalain kayo, isang paalala at tunay na paalala. Kung mananampalataya ka, suriin mong tinuran. Sa gayon, mabubuksan kang lubusan at di ka magdaramdam. Wala ka masasaktang kalooban, ikay masisiyahan. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan. Kasiyahayin yung kamtan, lagi niyong tatandaan, kapag ang namumuno'y sinungaling, mga kasama'y sinungaling din. Kapag ang namumuno ay manlilin lang din ang mga kasamahan. Kapag mandarambong ang namumuno, ang mga kasama'y mandarambong. Ngunit, kahit na anong ginagawa ng mga kasama at ang namumuno'y matwid at tapat, may matwid din at may tapat din sa kanyang makakapiling. Sapagkat, kung anong pasimula at ginagawa, hindi maaring lahat sila'y gayon ang gagawin. Kaya't ang magnanakaw hindi sasama sa matwid at matutong tao. Ngunit ang mga magnanakaw, sama-sama sila. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magagalit ang tao sa matwid at totoong salita. Ngunit ang espiritu ko hindi matatakot kailanman. Kaya't pagagalitan nila ang kapwa nila. Paano naman kung sila'y gantihan nang di nila nakikita? Yan ang ginawa ni Herodes. Lihim niyang ginawa kay Juan. Walang nalihim sa Ama. Kaya't nang ginantihan siya, higit sa ginawa niya kay Juan, binigay sa kanya ang dusa. Nasyan ba si Herodes? Hindi. Sapagkat sandali ang kanyang saya't ligaya, pagdurusan niya na ginanti sa kanya, magpahanggang ngayon. Palagay nyo, masaya siya? Magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Kaya paano mo makikita ang pangako ng Ama? Halimbawa, sinabi niya sa iyo, anak, batahin mo ang lahat ng pinararanas ko. Di maunawaan ang kapwa mong dinaranas mo. Ngunit ako'y nakikita ko't unawang-unawa ko nagaganap sa buhay mo. Paano ako magpapatibay sa iyo at magbibigay halimbawa kung tutulad ka sa iyong kapwang marurupok at magtatalusira? Kaya anak, tupdin mo yaon at nang may mapakita ako, hindi ka ba tatalima kung anak kang sumusunod sa kanya?
At di ka naman sasabihan nito kung wala ka sa espiritu niya. Kaya't kayong mga naka-espiritu, patutuhanan nyo, totoong espiritu nasa inyo. Hindi huwad, hindi manlilinlang, kundi matapat, makatotohanan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Isaalang-alang mo ang marami, wag ang iilan. Ngunit, kung kinakailangan ang nalalaglag sa bangin ay iyong saluhin, pilitin mo't pag sumakitan, ilan mo iyong buhay. Sapagkat kapag iyong sinuong mo, karamay mo rin ang amang magliligtas ng buhay nyo. Sapagkat alam nyo, siyang buhay, siyang lahat sa inyo. Pagharian kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Walang pagkabula ang salita at paunang salita. Anak, tandaan mo, kaya pinatupad ko at pinaganap ko ang pangyayari na di mo kailangang gustuhin bilang tao at di mo magugustuhan at mahihirapan ka at di mo susungin at di mo makakaya. Ngunit pinangyari ko sa iyo sapagkat daratalang takda, may dudulog sa iyong gayon ang mga pangyayari sa buhay nila, magkakapatid. Wala pong pagkabula. Bago ako lumabas ngayon dito, may natanggap akong text na nagsusumamot, nagmamakaawa, naghihingi ng tulong sapagkat sariling kapatid, binigyan siya ng pakukulong. Susubpena, dinimanda, dahil, mga mahal, walang pagkabula. Kaya anak, bilang lingkod kang sumusunod sa akin, tanggapin mo, lunukin mo ang pait, pagkatapos ay tamis. Kaya, kung kayo ay mga lingkod at kayo naglilingkod, anong ibabahagi niyong pinatupad, pinangyari at nilabanan niyo dahil sama niyo? Kung wala namang totoo kayong ginagawa at nagmamagaling, nagyayabang lamang sa kapwa niyo para purihin kayo at kilalanin at para kayo'y hangaan, hindi kailangang humanga ang kapwa niyo, kundi ang amang dapat humanga sa inyo. Hindi kailangan ipagdangal niyo sarili niyo, kundi amang magdangal sa inyo. Hindi kailangang itaas kayo ng kapwa-tao at sarili ninyo, kundi ang amang magtaas sa inyo. Kaya hindi maunawaan ng ibang lingkod dahil di nila tinutupad ang totoo. Hindi maunawaan ng ibang sumusunod sapagkat hindi sila matapat na tagasunod. Ngunit ang totoo tapat sa Ama. Lahat ng sumusunod at tapat na tumatalima, nawawawa nilang tama't totoong pagtupad. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Ang salita taon man ang binilang, katuparay daratal parit masisilayan. Kaya't kung tapat ang mga nilalang, hindi kayo mamamatay. Kakamtin yung pangakong mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang katauhan pagkatao sa harapan. Di mababaybay, may wiwik at may tuturan. Ang lahat ng sa inyo'y narinig na mainam. Kaya't kung kayo'y may pangunawa, kayo'y nakarinig ang diwa. Pagharian kayo, mga minamahal. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Tapos na ang puyat mo. Tapos na yung pagal mo sa biyahe kapag ang Diyos mo ang gumamit sa iyo. Kaya tapos yung antok mo, tapos yung pagod mo. Yun po ang patuto kapag siya kanya sumunod, antok na antok kay mumulat ang mata mo. Pagal ka sa biyahe, patitindigin kang matikas, matindig na matibay. Ngunit kapag sa kanya ka, flat down, antok na ako, puyat ako, reklamo mo. Dahil pagkatao sa Espiritu, dahil Diyos, walang pagod, walang hirap, ginagalugad, buong mundo. Kaya patutuhanan nyo,
ang Espirito'y suma sa inyo. Hindi huwad, kundi tapat. Hindi huwad, kundi totoo. Hindi huwad, kundi makatotohanan, matapat kanino man. Pagpalain kayo ang 5 nagagawang piso ng Ama, ngunit ang milyon nagagawang barya ng Ama. Lahat sa Kanya, walang imposible. Kaya't sa Kanya, ang 1,000 taon, isang iglap lamang. Kaya't pagtiwalaan nyo ang maluwat nyong problema, palalayain niya. Gayon siya, kung tapat kayo na totoong anak niya. Mahirap pagtiwalaan, mahirap paniwalaan kung puso mo'y malayo sa Kanya. Isip mo'y wala sa dararal na niisip mo ay para sa iyo. Ngunit kapag ang isip mo'y nasa aral niya, maliwalas ang pananalig mo, maluwag sa loob mo, ang kinaangkin mo, kaya ng Ama mo, lahat ang di mo kaya. Ang imposible sa iyo, posibleng gagawin niya. Sapagkat alam mo, ikay anak lamang niya, ikay tao lamang, siya'y Diyos mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang mahirap ay gawin niyong magaan na mapangyayari sa buhay niyo upang magaan yung kamtin ang lahat ng mahirap para sa inyo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayo na taglayang ligaya, sapat dang sumaya kapag nadamang Ama. Kaya't patuloy damhin nyo upang ang dilim ay hawiin, liwanag ang kamtin. Ang kahirapan sa inyo'y makatighaw, ginhaway sapitin sa takdang araw. Ang inyong kaguluhan, maging kapayapaan upang kayo maging panatagang buhay. Paghahari ng Ama, buhay na buhay, mapagharian nawa kayo sa buong panahong, buhay kayo sa lupang ito, upang araw at gabi, masabi nyo, Panginoon ko at Diyos ko, buhay kang totoo. Pagpapalay laganap, siksik liglig at umapaw sa lupa, manghiram kayo sa Ama at gamitin nyo sa tama, kayo'y pahihiramin niya. Pagpalain kayo, wag lamang kayo sulong ng sulong, ayaw niyong umurong kapag kita nyo'y biyaya. Ngunit, kapag walang biyaya, kayo'y maayaw. Pagpalain kayo. Ano bagang ibig kong ituran? Wag lamang kayong manampalataya, wag lamang kayong maglingkod kung sa pagpapala lamang. Wag lang pagpapalat mayroon, paglingkuran niyo ang Ama upang di kayo masubukan. Pagpalain kayo. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. At pagkatapos na kayo'y masdan at di kayo tumugot, doon nyo makikita at mararamdaman kung paano kayo dulutan ng saya. Sapagkat kayo'y mahal na totoo. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na, magsiuwi na, maaga po ang misa. Pwede naman po siguro ako'y makatulog ng maaga-aga.